Yun siya, MT-09 Tracer T-Max. Ano ba yun? Puro scooter, oh, puro mga NMAX B3 oh. Oo, ang dami yung NMAX ah. So ganito ang pormahan natin. Para akong aakyat ng Mount Everest eh, no? Kailangan pala nagdala ako ng towel na. Pero wala, okay lang. Mababasa din naman ako. Okay, let's start. Siyempre dapat may dala tayong pamunas ng lens. Lagyan natin dito. Kaya ganyan. Para madaling abutin. Sabagay kapag mabigat yung ulan, hindi mo na rin mapupunasan kasi bawat segundo, di ba? May patak. Yung mamaya na lang to. Tago ko muna. Let's go. Oo, di ba? May patak. Pero pagka mabilis na, mawawala naman siya, oh. Parang kailangan ko yata magbawas ng mode, ah. Ang lakas ng pitik, eh. Oh. Hindi ko pa masyado kabisado yung mga settings nito, eh. Saan ba ako magpapagas? Gusto ko sana bandang right, eh. Sige, dito na lang. Nandito na ako eh. Wala akong maalalang may gas station bandang kanan eh. Nandito na rin lang ako. Sige. Ganda dito sa Clean Fuel ah. Malinis din yung gas station nila eh, no? Premium full tank. Bagong change oil lang to eh. Kaso wala akong oil filter. Tapos hindi muna ako nagpalit ng oil filter kasi 1,000 pa lang yung tinakbo. Tsaka wala akong nabili eh. So alanganin na kasi itong ride. Dahil actually 2 days ago pa lang nung nakabalik ako ng Luzon. Dahil nga dun sa Mindanao Loop, di ba? Kaya importante ano. Okay na po yan? Okay lang po. Wala pagdidikitan eh. Libre lang yan? Ah, okay. Galing nga, may libreng sticker. Dito kami magpagas, so para may libre sticker, oh. Clean Fuel. Maganda naman sa Clean Fuel eh. Nalagay ko na nga to. Kasi oh, may patak eh. Charan. Masyado lang maingay yung motor eh, no? Mapulo-pulo din yung ulan ngayon eh. Kasi may nakikita akong blue dun eh. Pero pag check ko ng weather, sa linggong muulan talaga. Lalo na bandang northeast, southwest part of the Philippines. Dahil nagmumula sa ilalim ng Pilipinas yung hangin. So ayon sa balita, nag-start na daw yung tag-ulan. Bago pa naman yung helmet ko sa bisikleta, hindi ko pa nasuot simula nung binili ko. Sayang, gusto ko nang gamitin. Tsaka didikitan ko na ng bagong camera. Ayos yun ah. Baba, may naka-big bike. Ang ginarga kong langis nga pala dito is Shell Advance Ultra. Tapos tinanong ko sa shop, may tinda kasi kami kung magkano yung SRP. 600 pala isa. Buti na lang nakakakuha kami ng wholesale price. Mahal din pala, no? Pero syempre pag mahal, mas maganda yung quality, di ba? Mas tatagal yung buhay ng makina. Ngayon dahil hindi ako nagpalit ng oil filter, hindi aabot ng 3,000 km ito. Magche-change oil na ako after 2,000 RPM. Ay, 2,000 RPM, 2,000 km. Ano ba yan? 2,000 RPM change oil ka na yun. Isa karakada change oil na, no? Dito na lang ako lalabas. Hindi pa ako sure eh, kaya hindi ako nakapag-signal light eh. Kaliwa na lang pala ako. Buti na lang walang NCAP. Nakakapraning, no? Hindi ko masyado tinignan yung mapa kung saan kami magkikita. Oh, Raptor, oh. B6. So na aninag ko lang na parang dito yun eh, sa McDo. Dahil nga Sambales kami pupunta, so mag-exit kami sa Clark South or North. Parang Clark South yata yun. Ito yung McDo, oh. Ikutan lang natin. Hindi ko alam kung nandito na sila eh. Wala akong contact sa kanila eh. So makakasama pala natin, kilala nyo yung isa. Siya yung nakakulab ko dati nung pumunta kami sa
Ilocos. Mukhang nandito na yung iba. Ayun yung dalawang big bike ko. Ayun, nasa loob. Hello. Wala pa naman si Tristan eh. Kailangan ko lang ma-confirm na kasama ko tong dalawa. Kasi pagpapark ako, nakaharang yung motor. Buti nakita ko kayo. So, malaylay yung aakyatin natin sa Mount Everest. Oo nga, sir. Oo nga. Hello. Hi, sir. Sige, thank you. Ito, kadarating lang. Medyo na-late lang siya ng konti, pero slight lang naman. Hindi naman sobrang late na late. Meron kasing late na tama lang, merong late na late talaga. At saka kasunod nung late na late talaga, absent na yon. Pero si Boss Tristan ay late lang. Yan. Acceptable pa rin dun sa late. Hello! Ay! Ayaw ko nang tanggalin yung helmet ko. Ayan, gamit niya yung MT-09, yung pinakamodelo, SP version. Then, ito partner kami dalawa ng XSR 900, di ba? Yes! Okay, so meron pa tayong bagong dumating. Naka T-Max naman siya. At yung isa ay naka Tracer 9 GT. Ayan. Hello, sir! Good morning! Sir Tristan. Ayan, ito yung motor niya. Oh. So, kumpleto ang lineup. Sa totoo lang, andito yung mga trip ko na motor eh. Kasi sport touring, Tracer 9 GT, classic bike na XSR 900, street bike na MT-09 SP. Yung tatlong yan, solve ka na. At kung mahilig ka naman sa scooter, ang dami ko namang scooter doon like Yamaha, Fasio. Yung magaganda yung design ng Yamaha, high-tech pa. Yung looks kakaiba. Alam mo yun, wala siyang kamuka like yung headlight neto, malupit. Yung Tenere, di ba? Malupit. Yung mga XSR lineup nila is magkakamuka din. Yung ito 700, pareho yung headlight nila. Yung engine lang nagkaiba. Pero ito ay kamukha ng MT-07 na engine. Yung sa akin naman, ang kamukha niya is MT-09 engine. And ito pareho sila. Di ba? Kapag SP naman, meron siyang silver na ganito, tsaka ganito. Yung sa Tracer naman, pareho sila ng kulay. May silver din na ganyan. Ito naman yung parang SP version ng MT-09. Ito naman sa Tracer 9 is GT version naman. Okay, sticker muna. Sticker muna. Oh. Yes. Hindi, kasama ko yan, ma'am. Kasama ko yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Ang liwanag mo ah. Ang liwanag mo. Kakasilaw. Yun siya. MT-09 Tracer T-Max ano ba yun? XSR 900 ay 700 and Tenere. Pasok kami ngayon dito sa pa-Esitex na. Mukhang ibubulsa niya yung card niya. Angas din eh, no? Parang yung motor ni Mass Rider Black. Then XSR 700. Yun, no? Malakas yung hangin eh, no? Pumapagpag yung kapote, grabe. Parang nagpaparachute. Parang mapoponit yung kapote ko ah. Ay, sa wakas halos mapunit yung balat ko sa sobrang hampas ng kapote. Pero hindi pa ako basa. Yun ang importante. Okay naman, tuyong-tuyo pa rin. Yung gloves ko lang basa. Yun yung ride na extreme, pero hindi mo kailangan mapagod. Pero pakiramdam mo extreme na extreme ka. Alam mo yun? Kasi parang nasa bingit ka ng kamatayan. Pag nasa lugar ka na malandslide, ganun, bumabagyo, malupa. Naalala ko tuloy yung KTM na ginamit ko. Ayan o, naka-standby dito yung mga patrol o. Ready para manghuli ng mga nag-overspeeding yan.
Tsaka minatsyempohan ako nun, lumabas ako ng dinalupihan, eh may umovertake sa akin GS, sobrang bilis niya. Pinara siya bago siya mag-exit ng dinalupihan tollgate eh. Nasa ilalim sila ng tulay. So ang ibig sabihin no, natitrace nila kung nasaan ka, di ba? Kaya sa ganyang itsurang kalsada, kapag nagto 200 yung takbo mo, naka-hydroplaning na yan, pwede ka nang gumanyan-ganyan dyan. At dahil sa bilis mo, mahirap i-recover pag gumanon-ganon na yung motor mo. Pag gumigiwang na ganyan sa 200, tapos basa na kalsada, ibig sabihin parang lumulutang na yung gulong mo nun. Hindi na siya kumakapit sa semento, kumbaga nakapalaman yung tubig. Pero yung pagkarangkada ka lang tapos gumaganyan, normal lang yun kasi lahat ng pwersa na pupunta sa likod, so yung harapan magaan, kaya medyo gumaganon siya. Okay lang yun, wag lang yung sobrang wobble talaga. Eh kahit dito naman mag no hands ka, halimbawa yan, stable naman yung motor, kaya hindi siya mag-wiggle ba. Eh mabanggit ko nga pala no, di ba naka leather boots ako, hindi pa pinapasukan ng tubig yung medyas ko hindi ko ramdam so kailangan pala yung kapote ko is naka-overlap sa boots no, para hindi pumasok mismo dun sa taas ng boots. Yan, dapat nakababang ganyan. Nagtabi pa sila, pareho yung kulay. Sana naging silver din yung ano niya no, yung swing arm niya no, yung tracer, para bagay sila ng MT-09 no. Yun o, angas. Welcome to SBMA. Dito kahit walang NCAP, maselan. Lalong lalo na sa mga stop and go, kailangan talaga mag stop ka. Minsan kahit na walang stop sign, mapapahinto ka, mahirap na. Naninigit yung mga enforcers dito. Mukhang maganda yung tapalodo ng Yamaha MT-09 na hindi umabot sa kapote niya yung dumi no? Pero maganda yung SP, naka-orange siya. Diyan kami nag-hotel dati nung dito ginawa yung Boss Ironman. Yun yung pinakalas na Boss Ironman na sinalihan ko eh. After nun naban sila eh. Buti nakalibre ako ng hotel dun. Kasi kung hindi ako nakalibre dyan, malamang sa labas ng SBMA ako makakapag-book. Kasi sigurado mahal dito eh. Ganda rin ng MTO na yun lalo na yung likod. Ganda ng kulay dun eh no. Eto pag may stop sign na ganyan, first stop, first to go. Sa ibang lugar hindi eh. First nguso, first to go. Malupit yung isa naming kasama, hindi siya nakakapote, basa-basa na yung maong niya Pero yan yung trip kong jacket, LS2 na jacket. Mesh lang siya sobrang presko, di ba? Pero outer siya no. Ito first stop, first to go. Ewan ko kung pwede sa dalawahang motor. Di ba pwede yun? Sabay. Dito rin first stop, first to go. Dito pwedeng pwede, walang problema eh. Kaya lang kapag sobrang dami ng sasakyan at motor, yun, tagal ng biyahe nun. Pero at least bigayan, di ba? Wala nag-uunahan. Medyo matagal nga lang, tilad nito di ba okay lang kasi konti lang yung sasakyan eh Tsaka dito pag diyan ka papasok, magtatanggal ka ng helmet doon sa side, papakita mo yung mukha mo sa camera, then suot mo lang ulit. Ayan iwasan lang. Pinapagaw na tayo, nagkakahiyaan eh. Siyempre sa lahat ng lugar dyan sa loob ng SBMA, magpakabait ka sa pinaka gate na eh. Yan na yung mga nanguhuli, di ba? Yung tubig, kulay pilak. Tapos yun na yung dagat nahati yung kulay. Sa kaya tayo, kakaliwa. Kaliwa. Abati guys, stop pa. Kailangan ko lang buksan ng very light yung lens ko kasi nagpo-fog na eh. Ito yung zigzag sa Sambales na una natakot ako eh. Ang sikip kasi. Pagpakyat, 2 lanes. Kaya kung mapasin nyo sa kabila, 1 lane lang Tapos sila naman ang 2 lanes Ito maganda, tabig dagat, di ba?
Tapos maulan. Naalala ko tuloy yung Boss Ironman. Dito yung ruta. Kaso gabi. Ayan na. Ito na ang United Excelsior Marketing Incorporated Yamaha branch dito sa Subic. Ang address niya is National Highway Liwas, Subic, Zambales no? So dito wala silang display na big bike pero pwedeng umorder ng big bike dito no? Hindi na pwede sa gitna no? Mawawalan ng daan no? Kailangan pala may picture tayo na nakikita to no? Kahit dala-dalawa na lang sila ng park. Ito. Oo, dapat nakaharap dito no. Yan. Bagay kasi silang dalawa. Naku po. Tara. Store visit. Ayun oh. Hello po. Opo. Puro scooter. Oh, puro mga NMAX B3 oh. Oo, ang dami yung NMAX may black pala na Tecmax. Akala ko puro ganito lang. Basta gold yung mags niya. Tecmax siya no. FTO3 oh. PG1 and XSR 155. So ito yung long sleeve namin yan. Ang ganda ng provided ng Yamaha Motors Philippines. So, susuot namin ngayon kasi sasayaw daw kami. Ayos oh. May butas-butas siya oh. Presko nga to. Angas. Ganda. Right. Philippine flag inspired kasi Independence Day. Oo nga no. Independence Day ride nga pala to. Freedom ride nga pala yung pangalan, di ba? So inulit ko lang guys sa mga naghahanap ng Yamaha big bikes, more than 400cc, pwede kayo pumunta dito at mag-inquire. At kahit na wala silang display, dito nyo rin pipick upin yung in-order yung big bike. Gaya nitong mga dala namin ngayon, yung XSR 700, XSR 900, Yamaha MT-09 SP, Racer 9 GT, Tenere 1200 at ang E-Max. Lahat ito ay puro mga modelo. So, pwede kayo mag-inquire dito mismo sa mga tiga Subic, Zambales. Papapicture naman kami ngayon kasi naka-uniform kami. Yan, para meron kaming remembrance. Yan. Kita lang naman to eh. Saan kayo galing, sir? Ano, Caste po. Caste. Kasi ikaw, sir? Napadaan lang po. Napadaan lang. Din po. May sticker po, street. Oh, meron. Yan, oh. Mag-hello guys ka dyan. Ano pa to po, street? Yung ano mo pa to yung sa... Pagbaon na ito nung ano pa lang eh. Saan ba yun? Yung sa Ducati Street Fighter ba yan? Ay, Street Fighter. Oh, dahil dyan. Oh, yan. Thank you ha. Thank you po. Bye-bye. Yun yung motor ko. Walang hangin oh, grabe. Ang lalim ng tubig. Ay, hello po. Okay lang po, makikikain lang po kami. Nandito si Foreman tsaka si Labor. Galing! Aba, premium quality. Yung paglik ko, oh, ang dali, ang gaan. Bomba tayo.